Yun na. Shaboy versus Sak Maestro. Napanood ko to ng live. Sobrang solid na ito. Syempre, Ship Clothing, shoutout. Ship Clothing, Black Manila. Syempre, lahat ng sponsor ko nandyan na sa logo. Makikita nyo, anak na Muntinlupa. Sa mga kasama ko dyan. Sa Notorious South People, sa mga brad ko. Gang namin dito yan sa South. Shoutout sa inyong lahat. Huwag natin patagalin to. Tara. Nanalo ng coin toss si Sak. Pili niya mauna. Tignan ang minuto dapat. Sa buhay, 2026. Alam niyo kung ba't wala pa rin yung lodi niyo ngayong gabi? Wala. Malusog naman si Looney, kaso pusi pa rin kasi. Ina-call out agad oh. Kaya, pinasok ko yung portal na mala Doctor Strange. Rekta daw sa final boss, yun pala sa bonus stage. Ito ba yung undefeated na sinasabi? Mabuti ng lalaki? Mga papuri na mensahe sa pampublikong imahe? Mapanurit, madiskarte? Kaso sa puki lang nadali? Kaya itong undefeated, biglang naging blacklisted nung nahuling ng babae? Uy, pasintabi sabay excuse. Biglang liko lang when I cruise. Dito puro lang sigaw. Chill pa rin yung groove. Sobrang swabe na aking moves. Daig pa ang puking walang pubes para ipa-feel kong rough yan. Ibang level maging smooth. Yeah, tangina mo, Shay. Bitch ass motherfucker. Baka bigla kang mandimanda like that hideous battle rapper. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malas Shay, kill Juice Alexander. Tang ina, ganda naman ng reference na yun. Si SGA ng NBA. Kaya, May hidwaan ba sila ni Shay? Hindi ko alam ah. Shay, malas Shay, kill Juice Alexander. Kaya, si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you Oy. could sense across the room, di na pang bidang enerhiya. Itong aking kinokonsume, ito'y bagong opportunity, biglang inoffer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Tang ina. Akma rin sa kanya talaga itong ginamit niyang reference eh. Iron Man, Dr. Doom. Tapos yung pagkawala niya, tapos yung pagbabalik niya, akmang-akma rin kay Sak Maestro. Kaya napakaganda ng punchline. Niresurrect mula sa tomb, sabay ng newest generation. Sa latest chapter ng Isa Buhay, ako yung Book of Revelations. With pure rage, the room shakes, nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Yeah. Now I'm back with a healthy lifestyle. Back with a clean and healthy lifestyle. Matapos ang ilang dekadang struggle, magto 2 years na akong di nagda-drugs. I finally won my hardest battle. Yeah! Yeah, very good, very good, very good, very good, very good. Kung drug addict, naging sober kahit sobrang hirap man at hassle, but no more habits sa buka sandwich na lang crackers itong Hansel. Kaya kung di Damn. nyo napansin mula kalina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita na aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shaboy hindi ko tinitira. Putang ina, ang galing. Ang galing lang din ng setup na yun na wala siyang halos binabanggit kay Shaboy, puro pang sarili, selfie bars, call out kay Shay, kay Looney, tas dito babagsak. Parang sinetup niya na matagal na akong hindi nagda-drugs, nalabanan ko na yung pinakamabigat na labang ko. Tapos bumagsak siya dito na itong Shaboy, hindi ko tinitira. Ang ganda nung buod na yun. Solid yun. Kaya nga tong shaboy hindi ko tinitira. Tang ina. Grabe. Welcome back, Sak. Yeah. I'm here, poking ina. Grabe yun. Mahaba to, mahaba. Wala akong pake kung mag-disqualify ako, mag-rap ako ha. Yeah. Kasi di kita kailangan. Kaya nga sarili ko ay inaawat para sabihin wala ang kwenta at hindi karapat dapat. Kaya sinadya kong hindi rekta yung mga balat para isiwalat
na kahit wala tong shabs, bawat patama ako may ama. Putang Pero ina. ngayon naman, mapapataas ko sahod mo, kaya ikay magpasalamat. Because whether you win or lose, dahil kay Sak, finally, ikay magkaka-million views. Real talk. Kaya kung dati Ilang views na ba to? Ilang views na ba to? Parang isang araw pa lang yun. Uy, ba't nawala? views ko yung shabs para magkapwersa. Ay, lobat. Ngayon ako naman ang need ng shabs para lumakas kanyang influence. Ilang views na to? 879 para sa isang araw. Mabilis lang yan. Dalawang araw. Influensya. Pero pansin nyo, sama ng influensya. Oh, naging talamak na yung karera. Sumakto sa pamumuno ng punyeta kaya dumami rin yung problema. Kaya yung record niyang walang olas, tulad lang ng mga drogang binibenta. Talagang ang Shabuy undefeated del panalo bigayan sa buong era. Ang ina. Pero ikaw, nagpalamon ka sa sistema. Kasi adik ang kinakampanya. Manggagamit na nagpagamit at naging parapernalya. Gusto mo maging trilyonaryo? Yan ba ang iyong layunin? Para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Manggusin. Kasi uminom ka lang ng utin. Nakakandiri na endorser. Yung bibig ginawang bikini pero sa titipi ng cover at yung big balls binumog sa ang BBM supporter. Tang ina, gandang wordplay nun. Member ka ng Bong Thugs and Andrew E. Sino ka si Francis? Sino ka si Baby M? Sobrang iwi na ng idol mo. Kaya niya ng islant yung rhymes ni Francis M. Sabi, wag daw mabahala. May nagbabantay sa dilim. Nakaabang sa sulok at may hawak na patalom. Islant, diba? Tang ina. Kaya kapayag ba kayong ganito kabobo magkampiyon? Yung binoto niya ang rason kung ba't baon tayo ngayon at napatras naman muli ng 100 taon kasi nilagay yung bong sa salitang mandarambong. Tang ina. Kung sasabihin mo ako'y makadigong mga Duterte na sa droga na adipende, kapal na mukha mong mamaliit pero yung pinagmamalaki mo isang diwende. Malakas mangutya sa adik tong hipokrito na peste, pero yung pinaka-adik sa lahat ng adik ang yung binotong presidente. Kaya kung ako'y magiging violente, pag beat, inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Tang ina. Ang ganda nung ang ganda nung kung paano niya gamitin yung kamay niya sa boxing style. Inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Wasak na Kawasaki. Got a remix to it. Ito'y naging Shawn Michaels pag nag-switchin. Tang ina nun, ang ganda niya kung paano niya pa dineliver yung pagpitik. Alam ko nagbo-boxing din si Sak Maestro eh. Nakalimutan ko lang may pinakilala sa akin si Sak Maestro na coach. Nagtitraining ng boxing. Gusto ko rin siya. Ngayon kasi na bumaba na yung timbang ko. Malapit ko na makuha yung pinakagusto kong timbang. Nagja-jogging na ako after, pero walking pa rin. Gusto ko naman mag-training ng boxing kasi napakagandang cardio niya sa katawan, tas basketball syempre. Nakalimutan ko pangalan ng pinakilala ni Sak eh. Anyway, tuloy natin. Nag-switchin. Tang inang deliver yun, no? Parang finish him. Switchin music, so fist whip through him. Tang inang skin pinunit. Hadouken, shoryuken, kit, rukit. Street fighter, oh, gago. Yung ICU sa hospital, naging exclusive. Kung rapper, 50-50 nasa G unit. Oh, magiging gender reveal if I have to fight this fag tonight. Tomboy magkakapusi na parang hermaphrodite. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Joke, squeeze my arms so fucking tight. Nung Shabuy magiging blue na parang meth ni Walter White. Tang inang yun, hayop yun. Breaking Bad reference, itong Shaboy magiging blue. Sa Breaking Bad kasi si pangalan nito, yung gumagawa ng droga, si Walter White. Siya yung pinaka teacher siya ng science, so siya yung desperado, kailangan ng pera, siya may pinakamagandang meth dun sa lugar na yun na nakakapagbenta. So parang panalo talaga yung droga niya, tas kulay blue pa. Ang ganda lang nung nagamit niya rito na
reference. Solid nun. Lalo kung napanood yung Breaking Bad. To shabu'y magiging blue na parang meth ni Walter White. Tangina, grabe yun. Gago yun. Kaya, andito ka para pagbida. Yung corny jokes mo't mang irita. Habang ako'y nandito para sa mga tulad kong nag-akalang huli na. Nagbalik sa umpisa para sa aking mag-ina at mapatunayan at sa digmaan kaya kong mang-inspira. Kaya, di ba pagkaila yung agwat usa 15 mula Davao ay lumipad na mag-isa tong agila at lumibel lang sa unggoy para ipakita sa kanila na sa isabuhay langit lupa ang ating pinagkaiba. Ganda ng reference nun. Kaya, bago kayo magpalinlang sa mga corny jokes na parating, sino mang sumigaw ng bawi, BBM supporter na bading. Wala na sisigaw dyan. Anyway, putang ina, sobrang solid na Sak Maestro. Sobrang gandang welcome back Sak Maestro. Paano ko ba i-rate to? Actually, perfect 10 siya eh. Pero pakinggan muna natin siya, boy. Tara. Ang lakas, ang lakas, ang lakas. Ang lakas. Kinis pa. Kinis pa. Kinis pa. Matigas na ba yan? Matigas na ba yan? May dalang itlog. So, ginagamit dito ni Shaboy naging eksena sa Underground League sa Laglagan na may namalo ng itlog para sa crowd. Round 1, game! Game! Nung lumabas na yung poster ng bracket, talaga namang ako'y napawat the pack. Sa dinami-dami ng pwedeng bumalik, bakit ito pang wak? Nasak. Nasak. Ano pa bang gusto mong patunayan? Hindi ka na tinuturing na greatest. Hindi ikaw yung inaasahan naming bumalik. Ang gusto namin, si ALX. 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 Mula sa pagiging top tier, naging bottom tier. Puta, balik sa ilalim. Nakakatawang paglabas ng poster, sabi sa comment, underdog ka daw sa akin. Ano to, boss? Another chance para kay Sak? Kala ko ba nagkaroon na kayo ng closure? Tapos inilaban mo pa talaga sa akin, ha? Para ano? Para mabigyan ko ng exposure? Kasi matagal ka ng laos, Sak. Pinanis ka na nitong MC'ng laging nagbibrief sa laban. Tinanong ko nga yung mga fans mo kung idol ka pa nila, sagot nila, dati, ngayon ay treat-treat na lang. Tinalikuran ka na ng mga tao dito dahil sa madalas mong performance nakakabagot. Ikaw lang magbe-benefit sa laban na to kasi pag tinalo mo ako, parang tinalo mo na rin si Mot. Gago. Ngayon lang ako nagkaroon ng laban na ang prediction ng karamihan ako daw ang mananalo. Ibig sabihin lang nung Sak, ganun nakababa tingin sa'yo ng mga tao. Gandang punto. Patunayan mong mali sila. Sana handa ka talaga sa laban natin. Kasi preparado o hindi, tsak may kalalagyan ka sa akin. Pero malamang ngayon, handang-handa yan. Kasi ganadong-ganado sa kalaban. Paano hindi ito gaganahan? Yung kalaban, may shabu sa pangalan. Nagamit ni Sak Maestro yung wordplay na Shaboy sa Shabu. So, parang hindi siya naging effective. Ganun ka-epektibo. Tapos, naipagtanggol na rin ni Sak na matagal na siyang di gumagamit. So, parang yung anggulong Shabu para kay Sak ay hindi siya ganun ka-epektibo para sa akin na ginamit ni Shaboy. Ako na magpaparetiro dito sa paborito mo, boss. Nako, Arik. Ngayon natin malalaman kung kanino talagang fans club yung Shabunatics. Pero hindi ka na daw pala nagsashabu, no? Puta, ang daya mo naman. Sinubukan ko pa naman gumamit na karaan, masabayan lang kita sa sulatan. Pero hindi ko yan tinaadikan kahit sa lugar namin, puro adik sa palibot. Okay na ako sa mababaw kong sulatan at least hindi ako nakakalimot. Proud na proud ka sa mga inconsistent mo na performance sa battle, di ba nakakaluha? Ang pagbabalik mo ay parang balitang nasa mabuting kalagayan pa si BBM. Hindi nakakatuwa. Gago. Minura mo pa ako nung laban yun ni Husky, ha? Ba't mo ako naisipang ganunin? Sa wakas, may karapatan na akong magrebat o edi putang ina mo rin. Tigilan mo na tong battle rap, Sak, hindi na para sa'yo to. Di mo ba napapansin na kada laban mo wala kang maayos na round na mabuo? Huli niyang linya na tumatak,
tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki. Eto na yata At yun. noon, wala na. Yung karir niya biglang naglaho. Eh paano kung yung wasak mong Kawasaki wasakin ko palalo? Eto na, gumamit siya ng props ng sirang Kawasaki. Eh paano kung yung wasak mong Kawasaki wasakin ko palalo? Gusto nyo ba yan? Okay. Basagin na natin itong headlight. Kita mo yung bubog nagkalat-kalat? Ngayon itong motor mo ay refleksyon na ng karir mo sa flip-top. Wala nang liwanag sa hinaharap. Okay. Naka-open pipe ka pa? Bawal daw to sabi ni Busita. Sana naman matuto ka. Anong silbi ng matunog mong pangalan kung wala ka ng maayos na binubuga? Bakit kasi bumalik ka pa dito? Meron pa ba sa iyong nagpo-provoke? Katulad nitong motor mo, kulang ka na sa gasolina kaya madalas nang nagtsutsok. Kilala ka lang na magaling sak tuwing ikaw ay preparado. Habang ako ay nakilala na sa panalo ay desperado. Gumagamit ako ng prop sa battle. Oo, magkaiba tayo, Hansel. Kung bumabattle ka para sa pera, ako gumagastos ng pera para sa battle. O sige, round mo na. Siguraduhin mo lang na maganda yan. Hindi ko yan tatanggalin dyan, Sak. Ngayon mo Moko ko paandaran. Sayang, may exposure yung motor pero para sa akin hindi siya talaga nagamit na pinaka-punchline. O, ano siya nakadagdag siya, nandun na yun, yung parang pakonekta sa crowd pero although nandun tayo, binasag yung headlight, wala nang liwanag sa hinaharap, sinira yung tambucho, walang maingay na tunog, etc. Pero hindi siya halos nagamit. Sayang for sure. Magkano rin bili niya dyan. Hindi siya ganun ka nagamit ng gusto para sa akin. Tapos, kung mas natripan lang sa maestro ako dito, sobrang daming haymaker, sobrang magandang punto. Perfect 10 sa akin yung kay Sak Maestro. Kay Shaboy, siguro mga 7 over 10. So, Sak Maestro ako sa round 1. Round 2, Sak, pahinga natin. Ina mo. Yung adrenaline, no? Namakyo pa. Ito yung kwento ng MC na pinakadelikado. Si J.R. Dinglasan, yung baboy na desperado. Mula nung big pa lang si J.R., galing na stage side kanyang gatas. Kaya yung brain niya ay mas matalas pa sa AI. De Las Alas. See if you can do what I do, what does that say about you? Kaya nga AI De Las Alas, mababa lang yung IQ. Tangina. At kung trip niyo yung kanyang pagiging clown, that means you're a fucking clown too. At lilitaw yung pagkababoy na hawa ng swine flu. Ngayon, magiging dream match mo to sa katotohanan ng ipapasilip. Lahat ng banat mo magmumukhang malamya at pangbatang isip. Walang lakas, walang diin kahit paggaano mo ipilit. Mga punches, wa-effect parang mga suntok sa panaginip. Kasi napansin nyo kanyang mga hirit, estilo niya pabibo. O enjoy pero nagiging badoy pagalipas ng ilang siglo. Sabing, laughter is the best medicine. O, kala mo magaling at epektibo, pero panandali ang lunas lang yung epekto niyang placebo. Yan ay depensang mekanismo ng mababang organismo. Pang-overcompensate sa kakulangan ng talino at lirisismo. Para kang mga foreigners na yung content ay panikain ng Pinoy food sa mga video, ine-exploit lang yung mababang kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Tangina, nagmukhang rebat tuloy nun. Ang galing nun kung paano pinasok ni Sak yun. Naalala ko meron pa siya dito about Lakers Pero baka round 3 yun. Kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Tangina Ang galing nun. Kung sulat man yun, ang galing pa rin nun. Kung rebat yun, ang galing lalo nun. Diba? Nagiging badoy pagkalipas ng ilang siglo. Ngayon, for example, sa Royal Rumble, ginawa niya over the top. Ang daming pumalakpak na pahangat.
humalakhak. Pero di ka binigyang pugay dahil mahusay ka mag-rap. Kung wala kang pictures na pinagka-crop, di ka bibigyan ng props. Oh. Eto, may picture din siya dyan. Kung sa akin, hindi edited. Oh. Hindi edited. Fuck you mo rin. Fuck you mo rin. Fuck you na mo. Now, I took a page out of your playbook. At sa isang round lang gagawin. Pero sa isang shot, parang full clip na magazine. Kasi parang basketball, para yung play ay mapansin, nagdala ng pick and roll sabay na set up pa ng screen. Tangina, gago. Ang ganda naman nun. Dapat i-change na yung pangalan from JR Dinglasan. Pag sinabi kong JR, sabihin nyo laplapan. JR! Laplapan. JR! Laplapan. Yan ang trademark galawan niya sa stage na baklaan. Si JR! Laplapan. Si JR! Laplapan. Oh, nag-French kiss ng bungal po tayong space din nilaan. Yan si JR! Laplapan. JR! Laplapan. Puta, tingnan nyo, ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sa pangal. Ito yung napansin ko rin nung live. Mas nagamit ni Sak Maestro yung ganito kaliit na props na mas effective kaysa dun sa nagamit ni Shaboy na motor na saglit niya lang nabigyan ng punchline para doon habang yung kay Sak Maestro larawan lang na props pero putang ina mas nagamit niya dito para sa akin. Ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sagpangan. Yan si JR! Laplapan. JR! Laplapan. Diba? Ganun ka saklap. Hindi mo matanggap. Tapos nasabang battle rap, wala kang linya tumatak at ang tanging memorable lang sa'yo ay yung nagawa mong paglaplap. Kaya, paano masasabi mag-e-evolve ang linyada mo sa hinaharap kung wala ka nang anak, kababuyan pa yung ina-adapt? Tangina, gago yun. Walang anak, kababuyan pa yung ina-adapt. Gago yun. Ngayon, si JR Laplapan at si Sir Deo, nagpasaan lang sila ng COVID. Itsura nito pag lumalaplap po, parang isdang wala sa tubig. This fat Shernan-looking motherfucker was flopping like a fish. At huwag mong sabihin sa amin na yung tanging beses na kayo nag-kiss. Kasi, una sa lahat, Ayan na. alam mo bilang isang performing artist, para ma-execute yun ng maayos, paulit-ulit kayong nag-practice. Inang galing nung silip nun. Gago yun. Gago yun. Gago yun. Gago yun. Gago yun. Gago yun. Nasty fucking faggots. Nasty fucking faggots. Sabi na sobrang kadiri ito ni Shaboy. Kita mo mukha ni Ari ko na parang mukha ni Ari ka parang kumain ng 5 kiamoy. Ano yung kiyaboy? Tangin na. Yan ang sound effects habang tinutumbong niya si Sir Deo. Tangina. Gago. Puta, binabarena mo sa puwet yung burat. Sa anak ni paring Kevin na si Sir Deo Durant. Deo. Deo Durant? Tangina. Pero di niya sa kilikili pinutok. Sa puwet niya tinamuran, pero siya lang din ang sumipsip at lumunok. Pero di ka nagpasipsip, di ka makikilala ng mga yan. Nakuha mo yung kasikatan sa pinaka-nakakadiring paraan. Paraan si Mia Khalifa, takasan mo man na yung nakaraan, matatandaan lang nila sa'yo ay yung nagawa mong kalaswaan. Galing nun, tangina. Magtitiwala ka pa dyan? Kaya na delikadong empleyado. Nagpakababoy na payaso para maka-shortcut sa palasyo. Kasi ang pangarap niya itong trabaho maging full-time tarantado. Sa sobrang desperado, pati sarili minaltrato. Kung ganun ka ka-desperado para makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Yeah! Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng maraming tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? Tangina! Grabing angulo yun. Kung dito pa nga lang na may camera, desperado ka na para sa gusto mong gawin. Paano pa kaya pag may offer na? Behind that door. My God. Isa to sa
parang missile. Grabe tong punchline na to. Grabe tong angulo na to. Parang missile na binagsak sa kalaban. Grabe to. At pang ano to eh. Killer line kung tawagin. Kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado. Tangina, grabe. Gago yun. Gagong sak maestro to. Another sex fiend molesting every child. Dahil pa yung mga pedophiles sa Epstein files. Ginawang prostitusyon itong kultura na kilala bilang puta. Ito lang yung boy na asal bruha na parang si Boy Abunda. Ano? Pangalan pa lang, alam mo ng baboy na nagbabato. Kunwari nakikiwid para sabing, siya'y baboy ramo. Ano? Tunay kang lalaki yan, mabuong akala mo? Isa ka lang putang inahin na kinakantot ng mga bara ko. Tangina. Di na mabubong muli kahit paanong dikit at pagtahi. Itong pinagbiyak na baboy, saan kan siya pinaglihi. Itong biik pag nasawi, tila kalungkutan yung sanhi. Dahil yung aking palakol nagdulot ng pighati. Tangina. Yun, o gusto mo yung espada ko na patas, hindi yun bias. Ipapalaman ka sa sabon kahit na panggor yung talas. Panggor yung talas. Gor yung talas sabon. Anyway. Bias, ipapalaman ka sa sabon kahit na panggor yung talas. Para nagbalat lang ng patatas, 10 kilo yung nabawas. At ang itsura ng bawat tabas parang Ilocos empanadas. Tangina. Kaya hindi ito panghimagas, mga angamoy tanglad at pasas. Yung bunganga may mansanas pagkat lechon ang ipapamalas. Kahit pa itong baboy ay balbon, sa aking apoy ay walang takas. Ubus lahat ng buhok parang si Marlon Peroramas. Tangina. Call out again. Yun. Gusto mo maging married to the game, pero desperado at impatient. Sana nag-propose ka na lang kay Deo kung habol mo lang ay engagement. Shameless, nag-promote ng kababuyan with the same sex. It don't make sense, kaya sana ikaw na lang nabanat, DC. Perfect 10 pa rin sa akin to. Sobrang daming quotable line. Lalo talaga yung killer line niya na ano pang kaya mong gawin. Pagsasarado na yung pinto. Sobrang perfect 10 pa rin to. Actually, mas malakas pa nga to sa round 1 niya. 10 over 10 sa round 1, 10 over 10 pa rin sa round 2. Grabe. Dito pa lang, kuha niyan eh. Anyway, tignan muna natin, Shaboy, round 2. Game! Ano bang mali sa ginawa namin ni Deo? Ba't sa anggulong yun napili mong sumipat? Hindi mo ba alam si Coco Martin samantuman muna nakilala bago tuluyang sumikat? Ilang beses kang in-uploadan ng highlight sa Facebook. Boss, hindi rin halata, no? Sobrang limot ka na kasi ng mga tao, kaya si boss, hinahype ka masyado. Samantalang ako, wala. Awak pa rin yung props eh. Kaya sana naman minsan ma-reels ako. Hindi yung puro lang sisak, tapos yung video 11 years ago. Tanginang highlight yan, 11 years ago. Boss, ano nangyari? Dapat kumuha na lang kayo ng clip dun sa video ng laban nila ni Saki. Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Hindi ba kayo makakutob? Gusto nyong makita yung preparadong sak tapos magkakaroon tayo ng utang ng loob? Namiss niyang mag-imbento ng mga kwento para pangalan masimento. O baka nagbalik ka lang sa battle rap kasi wala nang pangsustento. Pero mahaba ang siyang proseso. Bago ako talunin nitong nerdo, talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Para hindi mahalatang adik, nagboxing, lakas ng trip nito ni Sumenyos na ng 2-0 si Sak. record mo dito. Para hindi mahalatang adik, nagboxing, 2-0. lakas ng trip nito ni Hansel. Ipapaalala ko lang sa'yo sa boxing, bawal ang 2 days break, motherfucker. Hindi mapagtatakpan ng boxing yung pagka-addict mo. Kitang-kita sa panga. Biruin mo, wala ka pa sa boxing ring, putang ina, gumaganto-ganto ka na. Nag-iisang addict sa Davao na exempted sa war on drugs, puta ang galing. Ang dahilan, dikit daw kasi sila ni Baste Duterte. Sana all bading. Gago.
Di ba galit na galit ka sa mga squatting? Paano yan? Kakasali ko lang sa 3GS kagabi. Ikaw, alam mo kung ba't ka tinanggal sa pricing? Putang ina mo, DDS ka kasi. Gago. Nung nawalan siya ng haligi ng tahanan, dun sa bahay ng mga Duterte, palagi na siyang nandun. Saklap no, namatayan ka ng tunay na tatay, tapos pangalawang tatay mo karton. Gago. Gago. Yung about sa DDS na binanggit ko, hindi ko yun sinabi para lang magtunog matikas. May nag-request lang na banggitin ko yun dito, kaya APOC, pakisend na lang sa GCash. Kasi sa totoo lang, DDS din naman ako. Ayaw ko naman na magpanggap. Kaso yung pagka-DDS ko, kakaiba. Desperadong dudurugin ka sa... Di ba pangalan ng isang anak mo ay Mandy? Na yung muka, kapareho mo ng huges? Pinangalanan daw niya yung Mandy kasi pinanganak daw ng Lunes. Ayun, okay yun. Bisaya ka, tangina ka. Okay yung punchline na yun, Monday, Lunes. Kasi pinanganak daw ng Lunes. Bisaya ka, tangina ka. Anong tawag mo doon? Wordplay? Tanginang hidden meaning yan. Ano? Para unique o para masabing matindi? Di ko tuloy maiwasan mag-isip kung si Thirdy pinanganak ba ng Thursday. At yung anak mo na si Miko, di ba palayaw niya ay Koy? Sa tuwing kumakain siya ng Toblerone, hinihingi mo pa yung foil. Gago. Champion na daw siya sa tunay na buhay tournament. Tangina, balagbag. Kaso nga lang, Boss Arik, meron ba nun? Alam ko langit lupa lang nadagdag. Di raw siya marunong magreklamo kahit barado yung lababo, siya hugas plato pati baso. Tanga, kailangan mong gawin yung sak kasi wala ka namang trabaho. Kasi siya ay dakilang palamunin ng asawa niya na hostess. Na sa tuwing makakakita ng apam, bumubuka na parang dadaan si Moises. Di ba? Kaya ka nga nandito kasi nag-PM ka kay boss, humihingi ka ng pagkakakitaan. Pasalamat ka, kumpleto pa yung flip-top stop kung nagkataon, wala ka ngayong laban. Gago. Isipin nyo, dating MC na magaling na pwedeng i-consider na top tier. Ngayon nag-a-apply na lang sa flip-top bilang tagasalin ng flip-top beer. Top tier, Bago flip ka top ulit beer. bumanat dyan, ipapaalala ko lang na nasa battle tayo. Ipakita mo yung sak na preparado, hindi yung kadramahan ni Ansel Cabo. Ano pa rin, Sak Maestro pa rin. Although, overtime si Sak. Pero, ito, lagi ko naman to sinasabi sa mga ibang video ko. Na, sa akin, okay lang na mag-overtime ka basta hindi boring yung rounds mo. Kay Sak Maestro kasi 5 to 6 minutes pero sobrang siksik. So, na-enjoy ko siya. Kung pwede lang, 10 minuto mo basta ganun ka solid. Pero yun nga, 10 over 10 pa rin Sak Maestro kay Shaboy, 7 over 10. Props kasi consistent, maganda yung pinapakita, pero hindi umaabot sa kada round ni Sak Maestro. Dito na tayo sa round 3. Ito yung pinaka-paborito kong round ni Sak Maestro. Tara. Pinaka-paborito ko to, lalo nung live, nakaka-relate ako sa mga sinabi niya. At tama yun. Papakinggan ko ulit. Kadramahan ni Hansel Cabo. Tignan niyo namang mabuti. Sobrang init sa Pinas. Bumabattle na naka-hoodie. Weirdo ang mga puta. Ganun mo ba ka-idol si Looney? Gago. Call out kay Looney. Puta magsosombrero kahit saan. Parang si Looney magsosombrero kahit nag-a-attend lang ng kasal. Gago. Parang si Looney puta nagdudurag kahit na-admit sa ospital. Tangina, call out na naman. Nakasmas nakadurag. Call out na naman. Tangina, gusto talagang kalaban ni Looney. Pero kung ganito kalakas sa Sak, tangina Looney Sak, tara. Sa sobrang idol si Looney nitong hangal, siya rin ay nasangkot sa isang krimen pagkat sa pera nagdamot. Kaya aminin mo man o hindi, boy, alam ko ang sagot. Katulad ni Looney, nagbenta ka ng pinagbabawal na panot. Oo, kaya lagi may sombrero na suot. Ayaw niya tanggalin pagkat takot. Kasi mukha pa daw 18 yung kanyang buhok. O mukha pang 18 days old na balot. At maliban sa alot, sabi niya, siya daw ay natiling makitid. Tipsy, gusto mo bang subukan itong bagong undefeated? Teka, makitid? Makitid ka na yan? Makitid ka saan? Baka sa utak lang, pero ang lawak ng katawan. Kahit saan mo man tignan, saan mo pormahan ni daan, ang hubad na katotohanan na hindi mo matatakpan.
Kasi panay minumukbang ay pansit canton lang, kaya hugis ng iyong tiyan mala Mr. Longbam. Oh, Coca-Cola body, what a sexy thing. Yung katawan mo ay hugis Coke na nilagay sa cellophane. Kaya what a shame. Puta na, what a shame. Fat slab na high blood ka. Si Bilbil mo palang sila, puta, dad bad na. O dad bad na. Another fat guy loser. Yung diet niya, tatlong ulam, tapos half rice. Cooker. What an abuser. Real talk, nagpalibre ng breakfast kay Ma'am Nina Sandejas. Sobrang chibok ng puta, pets. In order niya sa tapsihan, bitlog ni Kuya Kebs. Gusto mo ng extra na sinangag? Slaplapin kanyang bayag para i-recycle yung libag at literal na tagapagpag. Yan, kaka-worship mo kay Bangag. Parang kaedad niya sa Imelda Marcos. 31 years old pa lang pero nagmukhang 50 anyos. Habang ako, LeBron James. Real talk, kahit 40 years old. Patong Rockets versus Lakers, kaya ko mag 3-0. Your style yun ha. Kaya ko mag 3-0. Oo, ito yung napansin ko. Kakatapos lang kasi ng laban ng Rockets versus Lakers nito sa laglagan para doon makapasok sa playoffs. Tapos naipasok ni Sak Maestro to. Dito ako gulat na gulat. Alam naman natin na may history si Sak ng pag-choke sa ilang laban niya. Kaya ang hirap maglagay o sumugal bilang Sak Maestro ng nangyari nung araw lang na yan para ilagay mo sa round 3 which is may history ka ng choke na posibleng makalimot ka pero nakapaglagay siya ng ganung senaryo sa araw na yon sa round 3 niya. So ibig sabihin handang-handa talaga siya. Dito kami nagulat kasi nung araw na to nangyari yung Rockets versus Lakers. Ito yung araw na nakapasok yung Lakers sa playoffs dahil natalo nila yung Rockets. Real talk, kahit 40 years old, patong Rockets versus Lakers, kaya ko mag 3-0. Tanginang galing. Your style yun ha. Kaya ko mag 3-0. Oh shit. Ganun kasariwa o ka-ready talaga si Sak sa battle para maipasok yung ganung nangyari nung araw na yun. Habang tumatanda, palala ng palala. Isip lang yung pabata, pero yung katawan pataba. Tangina. Kaya nagmukhang higante na palaka. Oh, yan talaga ang napapala. Kakalaplap mo yan ng junk food sa pinirito na bakla. Kaya, kala mo nakakatuwa. Yung maging probinsyano. Tangina, hindi biro aking sumpa, hindi ito madali, ito'y komplikado. Kaya nga ako'y obligado na magpaka-ordinaryo kasi real talk boy, papunta ka pa lang, pogi na ako. Diba? Walang sinabi panis bro. Pogi na ako. Akala ko ba kay Desperado? Sige. Akala ko ba kay Desperado? Gagawin mo ang lahat para makapagtangahal. Ginawa mo nga makipaglaplapan, binenta mo yung dangal. So, handa kang mamatay para sa mga taong iyong minamahal. Kung talagang mahal mo sila, gagawin mo ang lahat para mabuhay na matagal. Yeah, real talk. It's easy to say you'll die for your loved ones. Ang mahirap ay yung gawin mo lahat to live longer for them. Yeah. Kaya mo ba mag-exercise para sa kanila? Yeah. Kaya mo ba sumunod sa healthy diet para sa iyong mag-ina? Yeah. Kaya mo magbanat ng buto hanggang sa huling mong hininga? Yeah. O pabuhin na yung sarili, yan lang gagawin mo sa iba? Kasi panay-reklamo lang itong tangina. Buhay na daw namimiligro. Yung gasolina, 10 piso na daw tinataas niya kada litro. Pero laging may pang budget pag sa alak at sigarilyo. Libre lang mag-ehersisyo, puta, inuuna mo pa yung bisyo. Tangina. Rito. Tangina. Damhin nyo tong sinasabi ni Sak. Totoo to, putang ina. Mahal mo ba talaga pamilya mo? Mag-ehersisyo ka. Ang masarap na buhay ay hindi tungkol sa masarap na pagkain. Ito yung maging ligtas ka, maging healthy ka para sa mga anak mo. Ikaw ang magtatanggol sa kanila sa panahong hindi nila kaya. Ikaw ang bubuhay sa kanila sa panahong hindi pa rin nila kaya. At kahit kaya na nila, dapat nandiyan ka pa rin kasi mahal ka nila. Ayaw nilang mawala ka pa ng ganun kaaga. May tamang panahon. Pero kung mahal mo pamilya mo, mag-eehersisyo ka, magdadayet ka.
magiging ligtas ka para sa kanila. Hila sa kanya, applicable to sa lahat. Yeah. Inuuna mo pa yung bisyo, gago din nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Ultimate form of self-respect ang maging disiplinado. Pero tila hindi ka natuto sa mga kapatid nating yumao. Shit. Kasi ang pagiging abusado sa katkuhan na ginagawa mo ay isang malaking insulto sa nangyari kay Romano. Real talk yun. Malaking factor talaga yung kalusugan kung bakit din nangyari kay Romano yun. Rest in peace, Yaw. Kailan ka magbabago? Kapag namatay na, yung mga may sakit kagaya ni Lunit Dodong Saipa? Because you can have 1,000 problems in this life, son. Until you have a health problem, then you'll only have one. Tangina. Totoo yan. Kaya din talaga ako nag-diet kasi nga, last November, last year, nagkaroon talaga ako ng sakit. 4 na araw ata ako nung wala akong lagnat pero sobrang sakit ng katawan ko, hindi ako pinapatulog kaya nagpa-emergency room na ako at doon. Chinek lahat, ang findings 30% na lang ang kidney ko. Yun na, naabuso ko yung katawan ko. At after nun, anong ginawa ko? Nung nakaramdam ako ng konting ginhawa, hindi ako bumalik, hindi ko inabuso. Tinigil ko yung dapat kong itigil. Di ako kumain ng baboy, baka, hindi ako nag-inom ng alak. Healthy living, kanin, konting-konti lang talaga. Gulay, isda, manok, maraming tubig. At ngayon, nagagamot pa rin ako. Kasi may target akong timbang. From 110, ngayon kasi nasa 75 na lang ako. May target akong timbang. At pag nakuha ko yung timbang na yun, magme-maintain na lang ako. Kakainin ko na yung gusto ko. Pero kailangan ko pa rin mag-walking. Pagdating ng hapon, minimal. So, ganun na mangyari. Pag nakuha ko na yung timbang na gusto ko, makakain ko na yung mga pagkain gusto ko, at kailangan ko pa rin siyang itagtag, mag-ehersisyo. Hindi ko ginagawa to ng isang araw, isang linggo lang. Since December, January, February, March, April, May, May, 5 buwan ko nang ginagawa ang ehersisyo at diet. Kasi December ako na-confine nun. Kaya ako nag-ehersisyo ngayon at nagda-diet. Kaya ako nagra-running, kaya gusto ko mag-cardio. Sa 38 na ako ngayon, gusto ko pagpata ko ng 48, nagagawa ko pa rin yung mga bagay na malakas ako. Yung pag-ehersisyo ko ngayon ay makakadagdag ng lakas ko next year o kahit bukas. Kaya ako nagbi-build ng muscle, nagbi-build ng lakas para pagpata ko ng 38 na ako ngayon, pagpata ko ng 48, nakapagpondo ako ng lakas sa edad kong yon. Kaya dapat 30s, nasa 30s ka na, 35 pataas, dapat nag-ehersisyo ka na, nagbubuhat-buhat ka na. Hindi mo kailangan magpalaki ng katawan, kailangan mo mag-build ng muscle para pagpatak mo ng 40s, 50s at 60s, may nakapagpundar ka ng lakas na magagamit mo sa edad na yon. Nasa internet na lahat ng kailangan mong impormasyon para dito. Hindi mahirap mag-diet. Matakaw ka lang talaga. Yun. At ako, ganun din ako nun. Yung iba kasi, nagda-diet. 1 week, nagbawas ako ng kanin. Ganito lang kinain ko ng 1 week. Akala nila, yung 1 week na yun, ayun na yun. So, ang ginawa nila, 1 week naman ako nakapag-diet. Kain nga ako next day. Yun yung tinatawag na dapa, which is nadodoble yung kain mo kasi feeling mo yung isang linggo na nagbawas ka ng kain, pakiramdam mo parang ang laki-laki ng nabawas sa katawan mo pero hindi. Kaya kakain ka ng doble, mapapatataba ka lalo. Ang pagda-diet ay hindi isang linggo lang, hindi isang buwan, ito ay lifetime. Ang pag-ehersisyo ay hindi isang linggo lang, ito ay lifetime. At hindi mo kailangang gutumin sarili mo, hindi mo kailangan bugbugin ng sarili mo sa jogging. Ang kailangan mo ay consistency. Kung gaano karami kinakain mo ngayon, hatiin mo, kunyari yung kinakain mo sa umaga, tanghali, hapunan, kalahati ng kalahati, isang linggo, isang buwan, puro ganun hanggang sa mapabawas ng pabawas. Consistency ang isa sa pinaka malaking susi para magawa mo ang diet. Marami kasi sa internet ngayon nang lumalabas na gusto mong pumayat, ganito gawin mo, mag-sit up ka, etc. Actually, mali yun. Hindi naman mali, kulang ang impormasyon. Makakatulong yung sit up, yung
dumbbell, etc. Pero ang pinakamalaking factor kaya ka papayat ay magbawas ka ng kain. Kaya ka tumaba kasi kain ka ng kain. So paano ka papayat? Magbawas ka ng kain. Magkaka-muscle ka, magkaka-abs ka, hindi mo ka halos kailangan mag-gym o mag-sit up. Kasi once na mawala na yung fat sa katawan mo, lalabas na yung mga muscle mo. So, kailangan mo munang magbawas ng kain. Pero pinakamaganda, magbawas ka ng kain. Habang nagbabawas ka ng kain, nagbibuild ka ng muscle, so mag-walking ka. Hindi mo kailangan mag-gym ng mabigat, hindi mo kailangan tumakbo agad, mag-walking ka lang. Kahit 1 hanggang 3, 4, 5 buwan mong gawin yan. Ako 5 buwan yan. January hanggang ngayon. Hanggang April, nag-walking lang ako. Pasundot-sundot lang na buhat at sit-up. Pero pinakamalaking bagay, 1 oras na walking. Kung kaya mo 2 oras, malaking bagay na yun. At magbawas ng kain. Ayun. Subukan kong gumawa ng video sa mga kung paano ako pumayat. Yung pinaka-detalyado. Pero sa ngayon, na-share ko lang. Hindi ko maiwasang hindi ma-share sa round ni Sak Maestro. Kasi, totoo lahat ng sinasabi niya. Tama to at applicable sa lahat to, lalo na sa mga 30s na kagaya ko. Yun, na-share ko lang yung ibang routine na ginawa ko, pero gagawa ako ng separate video kung paano yung routine ko talaga. Anyway, Sak, tuloy natin. See, ako, despite all the shit that I've done, nakatilim, malusog at matatag. Yeah. Ano yung kulang sa kultura, pinupunan ko sa paglapag. Kaya nga, health is wealth. Yung mensaheng pinapahayag kasi kung anong kailangan sa future, yun ang lagi kong ambag. Yeah. At yung mga nina-agets, yun ang papalag. Ano? Di yan papalag. Yung di na-agets, yun ang papalag. Sasabihin madrama at nayayabangan. Magkaiba yung nagdadrama sa nagsasabi lang ng katotohanan. Sobrang advanced na mga linyahan, nagiging pangkalahatan. Sa'yo ko lang nirerekta, pero ang dami ditong tinamaan. Yeah. Kaya nga binahagi ko ang aking naranasan. Di man ako mahusay na makata. Pero di ba, bumalik yung pagkabata. Na may makulay kabanata. Pinapatay ka na aking mga talata para kay mamuhay mapayapa. Isabuhay mo lang pinaikse, pero yung tunay pinapahaba. Yeah. Ito yung unang beses na drama bars ni Sak Maestro pero hindi pang sarili. Talagang pang kalahatan. May dahilan kung bakit. At gusto ko talaga round 3 ni Sak. Dito. Di ba? Yung mga di naniniwala. Maraming matataba ngayon na lapasok lang sa kanan, lalabas sa kaliwa. Alam kong may nahihirapan kayong baguhin na yung nakasanayan nyo na hindi ko kasi kayang hindi kainin, hindi ko kayang hindi kumain eh. Pero sana, wag na umabot sa puntong katulad ko na nagkaroon pa ng kidney problem bago nagbago. Kasi ayokong mamatay nang dahil lang sa katangahan ko. Yun lang yun. Napahanga. Tulad ng pagdidis nila sa pagtataglish ko noon. Pero kita nyo naman, lahat sila puta nagtataglish na ngayon. Kailangan pa ng mahabang panahon bago mag-gets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. Aha! At magiging delayed din yung reaction. Itatry i-resched. Di niya ma-internalize every line that's been said. Gagawin niya i-deny that I'm light years ahead, so this message will arrive by the time that he's dead. Dahil pinaghandaan ko na sa aking karanasan, ang lahat ng mangyayari ay aking nakaraan. Kita ko sa inaharap, patay na yung nasa harapan. Magmula nung ang shabu ay aking malampasan. Yeah, putang ina, grabe yun. Napakagandang round. Ba, sa sobra kong advanced, kinailangan ko bang iatras yung orasan at ang dating sak ay balikan para at least mapantayan. Puta, sa sobra kong advance, dumaan pa ako sa kawalan, pero sa hulihan, ikaw yung napag-iwanan. Kaya, kailangan mong matandaan, short lang ang life that we've been gifted, pero forever niyong maaalala ang mga nagawa ko when I existed. Yeah. Tunay immortal, mananatiling undisputed. Pinapatay ko yung oras whose only time is undefeated. Ngayon, marami nang nanalo sa Sak Maestrong preparado, pero walang makakatalo sa preparado Hansel Cabo. Unang naglalaho yung mali sa pagkatao, sa gitna ang pagsisisi at sa uli ang pagbabago. Tama! Tama! Nasa gitna ang pagsisisi, nasa huli ang pagbabago. May oras pa. 38 pa lang ako ngayon.
Ayokong mamatay dahil sa katangahan ko. Makakain ko pa rin naman yan eh. Yung mga, tulad niyan, yung baboy, pwede ko pa rin siyang tikman. Pwede ko pa rin kainin yung baboy. Pwede pa rin akong kumain ng baka. Pwede pa rin akong uminom. Nagpapahinga lang ako ng 1 taon ngayon. Nagre-recover ako. At pag na-reach ko na yung gusto ko, yung goal ko, makakatikim pa rin naman ako ng baboy. Makakatikim pa rin ako ng karne. Makakatikim pa rin ako ng alak. Pero hindi na kasing greedy noon. At pag uminom ulit ako, kailangan ko siyang ipagpag. Kailangan ko mag-ehersisyo. Yung ehersisyo ay tuloy-tuloy na hanggang sa dulo ng buhay ko. Makakain pa rin naman ako, pero kailangan ko siyang ipagpag agad. Yun lang. 3-0! Perfect 10 pa rin. Ay, may shaboy pa pala, tara. Sino yung sumigaw ng body bag? Sino? Patay ka. Tangina mo, nagpa-picture ka sa akin kanina. Burahin mo yun, ha? Baka burahin kita dyan sa pwesto mo. Gago. Body bag si Looney, ah. Okay, eto na yung rebat. Eto, seryoso na, ah. Sak, usap nga tayo. Panalo ba talaga si G-Clown dun sa laban nila ni Looney? Kung sa bagay, yung mga judge dun, no? Ang bobobo! Pero di ba dun sa laban na yon kay Looney, isa ka rin sa mga bumoto? Ganto pa nga yung eksaktong pagkakasabi mo. Binoto ko si Looney, kasi same reason, dahil sa angulo siguro. Pero kasi yung mga punchline ni G-Clown sobrang lakas din talaga eh. Pero si Looney, flawless as usual. Pero G-Clown, you're the man. Bumilib na kami sa iyo eh. Doon sa battle, ang ganda ng yung pagkaka-analyze. Tapos yung pagiging tanga at bobo mo after ilang years, tsaka mo lang na-realize? Anong akala mo, yung opinion mo, papaboran ng mga yan? Ano ka, sineswerte? Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng binoto, ang isasagot, kay Duterte. Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng sagot, ang isasagot kay Duterte. Ang tunay na dahilan kung ba't naging bitter siya dun sa tao ay palihim kong nahuli. Tinanong niya kasi si Miko ng Who's Your Favorite MC? Ang isinagot, si Looney. Kaya yung sama ng loob niya sa mga anak niya, puta hindi na niya kinaya. Kasi yung anak niyang si Mandy, ang idol si Six Threat, na si Looney rin ang ginagaya. Lalaban ka ba talaga kay Looney? Lalaban ka ba talaga kay Looney? O suntukan na lang kayo ngayon, ano? Ayan na, Smaglas. O tayo na lang, putang ina mo, ano? Smaglas parody. Smaglas parody. Pero di ba sabi mo na capital S ang tatapos dun sa Looney pero Ramas? Well, tama ka naman dun, pero bago ko gawin yun, sa'yo ko muna ipaparanas. Okay. Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Tama. Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Yung inaasam-asam mong makalaban, ang bansag sa akin, Shaboy the Almighty. Alam naman namin na sa battle rap, si Looney ang yung dearest target. Pero pag tinalo mo yun, wala lang. Pag tinalo mo ako dito, ito yung biggest upset. Kaya yung Kaya yung pangarap mo na match up sak, mukhang malabo nang mangyari. Bukod sa hindi ka trip nung hari ng tugma, hindi ka rin naman tugma sa hari. May luga ka pa, puto. Kala mo talaga makakasabay pa siya kay Looney, sa battle siya nang titrip na lang. Baka pag in-invite ka nun sa break it down, mag-choke ka pa, tapos sabihin mo, 2 days prep ka lang. Hindi ka na nga pinapansin eh, panay pa rin ang pasaring mo, masyado kang abusado. Tsaka paano gaganahan sa'yo yung tao sa battle, palagi kang hindi preparado. Yun lang. Na lang kasi Hindi tuloy naging effective yung ganong angulo dahil sobrang lakas ng pinakita ni Sak dito. Sa battle, palagi kang hindi preparado. Bumabattle na lang kasi para sa pera. Wala na pa sa kanyang script at linya. Ang makabagong kasagutan sa tanong na sino mukhang pera, hindi na schizophrenia. Kasi nung laban niya kay Lip Cram, meron ako dong angulo na nasilip. Perfect na daw sana yung mga round niya kung si Boss Arik malapibos mag-TF. Alam kong na-open ka dun, Boss Arik, kaya nakapagtataka kung ba't pa to nandito. Basta ako, hindi ko kailangan ng malapibos mo na TF. Ang gusto ko, gayahin mo kanyang intro.
Kitang-kita dun sa mga battle mo sa PSP. O, baka magkaila ka pa. Nasilaw ka sa mga perang iniskam ni Pibus, kaya Ginoo, nagpakilala ka. Aha. Alam ni boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito. Pero, alam ni boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito, pero sa kanya, walang kaso. Sa kagustuhan niyang makakuha ka ng panalo ka sa, binigyan ka ng walang Walang talo. talo. Kaso malas mo sak dahil ang kapalaran ay hindi na muli pa sa iyong aayon. At anong poison agad sa final? Sa bracket na to, ako ang tunay na lalason. Wala akong pake kung sa tournament, preparado ka lagi sa unang laban. Wala nang history repeat itself, hindi ka na ngayon tatagos sa round 1. Pero ano nga bang dahilan? Bakit ayaw mag-start nitong wasak mong Kawasaki? Ayan na, binalikan na. Nung sinuri kong mabuti, may amoy na di mawari. Puta kaya naman pala, kasi may patay na kalapati! Diyan ako nagtataka eh, patay ba talaga yan? Kasi kalapate talaga yung dala niya eh. Pinalard kasi feeling ko ano ng YouTube yan. Tsaka sa animal welfare ba? Wala akong pake kung sino ka man sa battle rap, hindi kita sasantuhin. Matapos kitang patayin dito, itong kalapate kasama mo na sa tarpaulin. Pero kung sa tingin nyo, yung pagiging undefeated ko dito na magtatapos, salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Liptap, mi ultimo adios. All 3 rounds ako maestro. All 3 rounds, malinis. Perfect round. Hindi naman body bag. Maganda pa rin pinakita ni Shaboy pero hindi talaga umaabot every round. Overall, perfect 10 talaga sa maestro. Sa buhay 2026, Shock Master vs. Shaboy, mag-iayos 5 beses para sa kanilang barel. Yeah! Aboto ng Urado, 5-0, advancing sa tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Shock Maestro. Shock maestro! Nashock ako dun ah. Congrats Sak, tangina. Sana matanggal ang sumpa mo na hanggang first round lang. Pero nakakatuwa, favorite ko talaga yung round 3 niya. Yun. Susubukan kong gumawa ng separate video para dun sa paanong ginawa kong diet. Pero kasi pag ginawa ko ba, makikinig ka. May inspire ka pero sarili mo lang din talaga tutulong sa'yo. Hindi ibang tao. Ako matagal na. Bago ko gawin to, ang dami kong pinapanood, ang dami nagpapayo sa akin, pero hindi ko rin napapakinggan. Maganda siya sa pandinig, pero hindi ko nagagawa. Pero yun nga, sarili mo lang din talaga. Pero yun, gagawa ko ng video, baka sakali makatulong. Ha? Congrats, Sak Maestro. Shaboy, congrats pa rin.